Book of Acts, Chapter 14. Ang nangyari sa Iconium ay katulad din ng nangyari sa Antioch. Pumunta sina Bernabe at Pablo sa sambahan ng mga Hudyo, at dahil sa kanilang pangangaral, maraming Hudyo at hindi Hudyo ang sumampalataya kay Jesus, pero mayroon din Hudyo na hindi sumampalataya. Siniraan nila ang mga mananampalataya sa mga hindi Hudyo, at sinilsulan pa nilang kalabanin sila. Nagtagal sina Pablo at Bernabe sa Iconium. Hindi sila natakot magsalita tungkol sa Panginoon. Ipinakita ng Panginoon na totoo ang kanilang itinuturo tungkol sa kanyang biyaya, dahil binigyan niya sila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala at mga kamanghamanghang bagay. Kaya nahati ang mga tao sa lungsod na iyon, ang iba'y kumampi sa mga Hudyong hindi mananampalataya at ang iba namay sa mga apostol. Nagplano ang ilang mga Hudyo at mga hindi Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno, na saktan at batuhin ang mga apostol. Nang malaman ng mga apostol ang planong iyon, agad silang umalis papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia, at din sa mga lugar sa palibot nito. Ipinangaral nila roon ang magandang balita. May isang lalaki sa Listra na lumpo mula nang ipinanganak. Nakinig siya sa mga mensahe ni Pablo. Tinitigan ni Pablo ang lumpo at nakita niyang may pananampalataya ito na gagaling siya. Kaya malakas niyang sinabi, "Tumayo ka." Biglang tumayo ang lalaki at naglakad-lakad. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Bumaba ang mga Diyos dito sa atin, sa anyo ng tao!" Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo dahil siya ang mismong tagapagsalita. Ang templo ng kanilang Diyos na si Zeus ay malapit lang sa labas ng lungsod, kaya nagdala ang pari ni Zeus ng mga torong may kwentas na bulaklak doon sa pintuan ng lungsod. Gusto niya at ng mga tao na ihandog ito sa mga apostol. Nang malaman iyon ni Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang damit at tumakbo sila sa gitna ng mga tao at sumigaw, "Mga kaibigan, bakit maghahandog kayo sa amin? Kami ay mga tao lang na katulad ninyo. Ipinangangaral namin sa inyo ang magandang balita para talikuran na ninyo ang mga walang kwentang Diyos na yan at lumapit sa Diyos na buhay. Siya ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng bagay na narito. Noon, hinayaan na lang ng Diyos ang mga tao na sumunod sa gusto nila. Ngunit hindi nagkulang ang Diyos sa pagpapakilala ng kanyang sarili sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Binibigyan niya kayo ng ulan at mga ani sa takdang panahon. Masaganang pagkain ang ibinibigay niya sa inyo para matuwa kayo." Pero kahit ganito ang sinasabi ng mga apostol, nahirapan pa rin silang pigilan ng mga tao na maghandog sa kanila. May mga Hudyong dumating mula sa Antioca na sakop ng Pisidia at sa Iconium. Kinumbinsi nila ang mga tao na kumampi sa kanila. Pagkatapos, pinagbabato nila si Pablo at kinaladkad palabas ng lungsod sa pag-aakalang siya'y patay na. Pero nang panigiran siya ng mga tagasunod ni Jesus, bumangon siya at bumalik sa lungsod. Kinabukasan, pumunta silang dalawa ni Bernabe sa Derbe. Ipinangaral ni Pablo at Bernabe ang magandang balita sa Derbe at marami silang nahikayat na sumunod kay Hesukristo. Pagkatapos, bumalik na naman sila sa Listra, Iconium at sa Antioch na sakop ng Pisidia. Pinatatag nila ang mga tagasunod ni Jesus at pinayawhang magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Sinabi pa nila, "Maraming kahirapan ang dapat nating danasin para mapabilang sa paghahari ng Diyos." Pumili sina Pablo at Bernabe ng mga mamumuno sa bawat iglesia. Nag-ayuno sila at nananalangin para sa mga napili at ipinagkatiwala nila ang mga ito sa Panginoon na kanilang pinananaligan. Pagkatapos, dumaan sila sa Pisidia at dumating sa Pamphylia. Nangaral sila roon sa Perga at pagkatapos ay bumaba sila sa Atalia. Mula roon, bumiyahe sila pabalik sa Antioch na sakop ng Syria. Ito ang lugar na kanilang pinanggalingan at dito rin sila ipinanalangin ng mga mananampalataya na pagpalain ng Diyos ang kanilang gawain na ngayon ay natapos na nila. Nang dumating sina Pablo at Bernabe sa Antioch, tinipon nila ang mga mananampalataya at ikinuwento nila sa kanila ang lahat ng ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binigyan ng Diyos ang mga hindi Hudyo ng pagkakataong sumampalataya. At nanatili silang matagal sa Antioch ang mga tagasunod ni Jesus doon.